Ano pong ibig sabihin, Brother Boy Litra, sa Mateo 10:34-36? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ano pong ibig sabihin, Brother Boy Litra, sa Mateo 10:34-36? Mateo 10:34. Sige, basahin natin dito. Matthew 10:34-36, ano? Huwag ninyong Basahin natin. isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ng lalaki at ang kanyang ama, at ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang mga manugang na babae at ang mga kanyang mga biyanan. So, nung nakaraan lang, kailan ba yung araw ng linggo, binasa to sa misa natin, at doon na lang ako kukuha kasi sinabi nung pare namin, ang sa homily niya, nung ito yung binabasa doon sa simbahan, once na ang pananampalataya mo, sisitahin ng kapwa mo kahit ka mag-anak mo pa yan, hindi ka pwedeng makipagkasundo dahil lang sa pananampalataya. Hindi sinasabi na makipag-away tayo. Kung hindi tayo manindigan sa kay Kristo, kasi ang unang utos dun sa Mateo 22:34, mahalin mo ang ating Panginoong Kristo ng buong puso, buong isip, kaluluwa. Kaya nga ang pagsunod sa kanya, sabi niya, 'di ba? Hayaan mong ilibing ng bangkay ang kanyang sarili. Hindi ibig sabihin na pabayaan mo yung bangkay. Kung hindi, no, kung ito yung mga kasagabal sa pagsunod mo sa akin, hayaan mo. So hindi ito sinasabi na makipag-away tayo sa ating mga magulang, makipag-away tayo sa ating mga kapatid. Inuutos ng Diyos na mahalin natin yung kapwa nga natin, di ba? Ikaluutos. Pero kung dahil sa pagsunod mo sa Diyos, magiging hadlang ito at magiging kaaway mo ang iyong magulang, ganun talaga yun. Kasi mas priority mo ang Diyos kahit sa kaninong bagay. At hinahayaan ng Diyos mangyari yung mga ganong bagay dahil sa pamamagitan din nun, kahit magkaroon ng kaguluhan, dun din humuhugot yung Diyos ng higit ng lalong mabuti. So, kahit na nagkaroon ng pagtatalo sa inyong pagitan mga magkapatid, kagaya kay Uncle Freddy, kasi yung kapatid niya mga born again, hindi niya yun talaga sinasabi na tama yung born again kahit mag-away sila ng kapatid niya. Bagkus sinasabi niya, ito talaga ang tama ang Catholic Church. Kahit magkaroon man ng kaguluhan, meron tayong tinatawag na Felix Culpa. Di ba? Yung divine providence, kahit magkaroon ng mga gulo or pagkakasala doon sa mga kapwa mo, kahit magkasala sila sa'yo, hayaan mo lang. Kung magkasala sa'yo yung kapatid mo, dahil sa iyong pananampalataya, tuyain ka, awayin ka, hayaan mo lang. Kasi ang Diyos, yung kasalanan, pinapahintulutan niya yan, pero sa pamamagitan ng kasalanan, magbubunga yan ng higit na lalong mabuti. So yun yung ibig sabihin nun. Binasa yan nung nakaraan sa natandaan ko, yun yung sabi nun. Yes, at idagdag lang natin, Boy Litra, na wag po nating iliteral yan na, di ba sinabi kasi dyan, pumarito ako hindi para magdala ng kapayapaan. No? Baka kasi may mag-isip na hindi pala nagdala ng kapayapaan sa Panginoong Kristo. Mali po yun, no? Kasi sa Isaiah 9:6, siya ang walang hanggang kapayapaan, or the Prince of Peace ang ating Panginoong Kristo. So, hindi po yun literal, mga kapatid, na walang kapayapaan sa ating Panginoong Kristo. Malino naman yung paliwanag ni Boy Litra. Tandaan po natin na ang pakikinig ay nagsisimula, o ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya malaki po ang papel ng mga magulang sa pamilya at sa mga anak, no? Kasi doon kasi
uumpisa ang pananampalataya sa kung ano yung napakinggan. Kung ikaw ay isang magulang na wala kang strong faith, wala kang knowledge about sa yung faith, no? Pero ikaw yung tipo ng tao na stick sa pananampalataya mo kahit wala kang alam. May mga ganun no? Tapos yung anak mo na hindi mo naturuan ng pananampalataya mo, hindi mo nga tinuruan paano magsimba, paano mangumpisal, no, hindi mo tinuruan. So itong bata na to, itong anak mo na ito, or kapatid, or pamangkin, or asawa pa, no? Nakarinig ng ibang aral. At yung aral na yun, ang pinaniwalaan nila, kaya nagkakagulo. Yan po ang ibig sabihin nun, na hindi siya pumarito para magdala ng kapayapaan, kundi ng pagkabahabahagi. Kasi, nagdidepende kasi yan sa kung ano ang pananampalataya na napakinggan ng bawat pamilya. Kaya napaka-importante po mga kapatid bilang mga magulang, no? Lalo-lalo na sa mga ama, no, karamihan sa atin dito mga ama, dapat sa atin tayo kasi yung tayo ang Pare sa pamilya. Yung ano nga ba tayo? 'Di ba? Ang babae is ilaw. Haligi. Haligi, tayo ang haligi ng pamilya. So, dapat sa atin nakasandal yung pananampalataya ng pamilya natin, asawa at anak. Tayo ang magturo sa kanila. Hindi pwede na makarinig sila ng ibang pananampalataya sa iba. Kasi kapag napakinggan nila yan, pinaniwalaan nila yan, doon mangyayari ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na hindi siya pumarito para sa kapayapaan, kundi para sa kaguluhan. Bakit? Mas pipiliin na nung anak mo, o ng asawa mo, o ng pamilya mo, yung pinaniniwalaan niyang tama, kaysa yung pinaniniwalaan mo na hindi mo naman itinuro sa kanya. So yun po ang magiging epekto kapag lack of knowledge tayo. No? Kaya nga, Brother sa Hosea, anong sabi ng Diyos? My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya mag-aral talaga, Brother. Tsaka yung pamilya, yan yung tinuturing na simbahan yan, maliit na simbahan. Yes. Panatiliin natin yung may isang pananampalataya, which is yun yung essence ng church, di ba? May correct. Isang pananampalataya. Domestic church, tawag siya domestic church. Church din yung pamilya. So ituwid din natin yung sa pangunguna ng sa atin, kung tayo man na nakakaalam, kung ganun talaga, minsan yung magulang natin, iba yung pananampalataya, pero manindigan ka talaga kay Kristo. Ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa na nag-aaway na kami. Babalik na ako susundin ko na lang yung pananampalataya ng magulang ko kahit mali para lang magkasundo kami. Hindi iyon kasi kahit gawan ka nila ng mali, no, sa pamamagitan ng ginagawa nilang mali sa'yo, kung talagang ayaw nila sa pananampalataya mo, inaaway ka. Pero kung nakikita naman nila na mabait ka, mapapaisip din yan sila, no, na baka tama talaga yung Katoliko. Kasi itong ating kamag-anak, kahit anong gawin natin, kahit iba yung pananampalataya niya, ayaw tayo sa sumampalataya, mabait naman na tao, magsusuri na sila sa pananampalataya mo. So doon tayo sinugo ng Diyos na maging asin, maging mastulang asin o ilaw sa sanlibutan. Ipakita natin kung ano ang tamang Kristiyano. No, pakita natin sa kanila kung ano ang tamang ugali ng isang Kristiyano at maliliwanagan sila. Kasi pag nagsuri sila sa pananampalatayang dala-dala mo, pwede na talaga silang maliwanagan at yun, magkakaisa na kayo bilang isang pamilya at isang maliit na iglesia ng Catholic Church. So yan, salamat Brother Jando at